Okay, hi everyone. It's my day 7. So, 7th day na natin bukas. Okay, hi everyone. So, today is February 2. So, ang last update ko sa inyo ay medyo matagal na din about my LASIK. So, medyo may hapdi pa siya ng konti, guys. So, nagpa-LASIK ako noong January 29, that's Wednesday. Chinese New Year yun, by the way, guys. Tapos, nung January 30, meron talaga akong calendar, para guided tayo, guys. So, nung January 30, yung first day ng post-op check-up ko, guys. So, medyo okay. And then, umuwi na tayo nun ng Cabanatuan. And then, nakaligo lang ako, guys, nung January 31, that's Friday. So, nung naligo ako, guys, nilagyan ko ng tissue yung part nito ng head ko para hindi kasi mabasa, kasi bawal mabasa, guys, yung face. Tapos nilagyan ko lang nitong tape na binigay nila. And then nilagyan ko tape. So mabilis ang ligo lang, guys, para hindi din mabasa yung face ko, tsaka lalo na yung eyes ko. So noon lang ako naligo, guys, nung Friday, nung January 31. Tapos nung Saturday, kahapon, nag half bath lang ako. Tapos, nung ngayon, hindi pa ako naliligo, guys. February 2 na, guys. And, nasa bahay lang naman ako, kaya parang gagawin ko every other day na lang ako maliligo ng hair ko. Para maiwasan din, guys, yung baka malagyan kasi ng water yung eyes ko. So, sabi kasi prone yun sa infection. So, iniiwasan natin yun kasi babalik ako ng February 5, that's Wednesday, sa Manila, sa Sinigawa, sa BGC para sa aking 1 week na check-up. Kasi ganun yun, guys. Meron kang after the operation, yung second day na check-up, tapos after 1 week, tapos after 6 months, tapos after 1 year, tapos yearly na yung susunod na mga check-up. So, dapat masipag kayo magpa-check-up just to monitor kung okay yung eyes ninyo. So, kung may infection, ganyan. So, wag naman, guys, kasi medyo hindi magandang status ng mata yung pagka nagkaroon kayo ng eye infection. Kaya as much as possible, sundin lahat ng instruction ng mga nurses, ng mga doctors. So yun, so ang balik ko ay sa Wednesday na. So yung pamata ko, guys, ng artificial tears, medyo gamit na gamit, kaya naubos siya today. Ngayon na siya, guys, naubos. Kasi talaga medyo mahapdi yung mata ko, guys, pagka hindi siya nalalagyan ng artificial tears. Tapos ito, guys, yung gamot ko. So kasama na to dun sa package na binayaran natin, guys. And then yung una pala, no, after ng operation ko, itong tatlo to, guys, yung isa yung artificial tear. So siya, every 3 hours. Tapos yung pagpatak nito, after nito, 5 minutes yung interval niya. And then, hanggang gabi yun, guys. And then, nung the next day after nung check-up ko, guys, ang sabi is, every 3 hours, tapos 5 minutes yung interval. Kaso, magpapata ka na lang kapag gising ka or during daytime. Pero sa gabi, hindi na mapupuyat. Alam mo yun, guys. And then, nung January 31, guys, medyo may nasikaso akong papel na importante. So, medyo nakarayray tayo niyan. Kaya lang medyo sumakit ng konti yung mata ko that day. Kasi para medyo napagod ako kasi nasa labas ako noon. And then, nung Saturday kahapon, medyo irritable ako kasi medyo masakit yung sa bandang mata. Medyo mahapdi siya, guys. And then, sabi ko, isasara ko lang yung mata ko the whole day. As in, the whole day lang ako nakapikit. Tapos ngayon, Sunday, medyo okay na ako, guys. Ayun, medyo nakakadilat na ako na medyo matagal kasi talaga kahapon. Kahit magpatak ako ng artificial tears, medyo may hapdi siya. Pero ngayon napansin ko nung ngayong araw na to, guys, Sunday, nung nagpapatak ako. Kasi pagka nagpatak kayo nung gamot na to, medyo mahapdi siya. Kasi syempre may sugat pa yung mata. Kasi syempre, diba, hiniwa siya for the LASIK. And then, ito na yung mata ko, guys. Medyo meron na siyang konting blood dito. Kasi yung ito, mabilis din naging procedure dito. Tapos yung part na to, guys, medyo nahirapan sila. Kasi medyo naggumalaw ako. Kasi medyo parang, alam mo yun, sobrang masakit na siya. Hindi siya painless at all, guys, ha. Don't get me wrong. Yun yung experience ko. Hindi siya painless. Kasi yung laser ang painless. Legit. Kasi nung nililaser yung mata ko, hindi mo talaga mararamdaman na nililaser siya. So, maaamoy mo na lang na
may nasusunog na parang buhok on, tapos sasabihin ng doctor na nila-laser na siya, ganon. Doon mo lang malalam, laser na pala to. Pero yung bago yun yung masakit para sa part ko, sa experience ko guys kasi yung may nilalagay na parang pambuka, masakit na yun guys para sa akin ha. Hindi ko lang alam sa iba na patient, pero yung kasi yung experience ko. Tapos yung parang may nilalagay na mga parang tube sa eyes, yun yung masakit guys. Tapos pag pumipitik siya, masakit. basta masakit siya para sa akin ha. Kung marami nagtatanong kung i-rate ko daw yung pain from 1 to 10, siguro sa akin nasa 9, kasi yung ni-ready kong pain is hanggang 9 lang. Kasi 'di ba sabi siya painless, ganyan. So I believe naman, although hindi naman lahat ng procedure ganon, 'di ba? So alam ko naman na hindi naman siya painless at all. Although naniwala ko na painless siya. Yung laser legit painless yun, pero yung before that, medyo yun yung masakit na part kasi ibubuka niya ng bonggang-bongga yung mata mo, tapos lagyan niya parang tube na parang mag-bulge yung mata mo dun sa tube na something na ganun, which is yun yung masakit kasi medyo yun yung pressure na sinasabi nila na yung iba sabi yun yung lang mararamdaman mo yung pressure, pero yun yung pressure na yun yung masakit kasi nung sabi nyo tumingin ka, may nakikita ka bang red or green light, sabi tiis kasi wala naman talagang makukuha ng as in painless talaga kasi una sa dinadrop lang yung pain reliever guys ha, hindi siya ini-inject for LASIK. So, ang ginawa nga pala sa akin na LASIK is yung Smart LASIK, which is yung pinaka-bago nilang technology when it comes to LASIK. And then, it cost 100k plus. And then, nadagdagan pa guys kasi medyo manipis yung sa may mata ko. And then, nadagdagan pa siya ng another 60,000 plus. Pero nabigyan tayo ng discount. Kaya overall, ang inabot ng mata ko ay 130,000 pesos. So good thing kasi marami silang partner na credit cards. So pwede kayo mag-installment para hindi isang bagsak na payment, lalo na yung walang cash, pero meron naman kayo mataas na amount ng credit card. So yun, gumamit kami ng credit card, that's 130,000, and ang mode of payment niya is for 12 months. And then, ang start ng payment niya is after 2 months pa guys. So, diba napakaluwag. So, yung story na to sa LASIK ko is matagal na guys. Sobrang tagal niya na ako kino-convince magpa-LASIK. Kaya lang kasi yung confidence, hindi ko pa kaya kasi natatakot ako talaga sa procedure kasi medyo nervyosa ang lola nyo. Medyo mahina ang pain tolerance ko. Lagi ko sinasabi yan. Pagdating sa mga procedure, mga medical procedure, mahina yung pain tolerance ko. Pero sa ibang bagay guys, matapang ang lola nyo. Kaya lang sa part na yun, doon tayo mahina. And then, sabi ko, tapos nakausap ko yung friend namin na si Madam Hana, na nagulat ako, nagpa-LASIK din pala siya. Ang galing kasi sobrang linaw na ng mata niya. And then, parang binigyan niya ako ng liwanag nung sinabi niya na, pag nagpa-LASIK ka ngayon, ilang years mo may enjoy yan. Sabi niya, kailan ka pa magpapa-LASIK, diba? Kung hindi ngayon, kailan pa? Pagka matagal, konting time lang yung may enjoy mo na malinaw yung vision mo, sabi niya. Diba, parang napaisip ako and then sinek ko yung Shinigawa. Shinigawa din siya guys, nagpa-LASIK, and then binalikan ko ulit yung Shinigawa. Although nag-inquire na ako sa kanila before, medyo nung time na parang napapaisip ako magpa-LASIK, nag-ask ako sa kanila kung magkano, ganon. Medyo mahal that time. Tapos sabi ko, tas yung confidence ko medyo takot pa ako, kaya sabi ko, wag muna. Medyo matagal na yun guys. Tapos nag-inquire ako, which is meron silang 50% discount guys hanggang January 31. Tapos sabi ko, ma-extend ba yung 50% discount nyo? Tapos sabi nung kausap ko, nasa parang sa front desk nila ganon, parang hindi siya sure kung ano yung magiging promo for February and other months, ganon. Kaya sabi ko, sayang ka ako to, 50% off hanggang 31 lang. Tapos sakto may holiday, Chinese New Year, tapos may holiday dito sa province, kaya may time ako na makakapag-rest kasi ang pasok pa namin sa Tuesday pa. Kaya lang sa case ko ngayon guys, ngayon ay linggo na, parang hindi ko pa kayang pumasok ng Tuesday kasi guys,
Naka-leave nga pala ako nung Thursday and then nung Friday. Kasi ang holiday lang nung Wednesday. Tapos magli-leave na naman ako ng Tuesday and then Wednesday. I think kasi check up ko na Wednesday, pero yung Tuesday parang hindi ko pa kaya pumasok kasi guys, natatakot ako baka ma-infect yung eyes ko. Kailangan ko muna makapagpa-check up ng 1 week bago ko pumasok kasi gusto kong magkaroon ng peace of mind na hindi na-infect yung mata ko. Just to make sure, alam mo yun guys, syempre kasi mata to, isa sa pinaka-sensitive part ng katawan natin. Kaya I just want to make sure lang bago ako pumasok sa work. Kasi syempre teacher ako, yung alikabok ng classroom, yung chalk. Kaya ko namang hindi mag-chalk, magwa-whiteboard na lang ako. Pero kasi yung ibang, alam mo yun, something na hindi natin nakikita na humahalo sa hangin. Kasi ngayon nasa bahay lang ako ng ilang araw. Kaya medyo malalesen yung possibility na magkaroon ng infection. And then lagi naman ako nagwa-wash ng hands. Everything is clean. Just to make sure lang naman Ayun lang guys. So, pang ilang araw ko na ngayon. So, January 29. So, 1, 2, 3, 4. Naka 4 days na ako, guys. Yeah. January 29, 30, 31, February 1, 2. 4 days na yung mata ko, guys. And then, napakalinaw. Kasi nababasa ko na, guys, lahat ng label ng shampoo, ng conditioner, ng mga gamot. Tsaka yung sobrang layo. Nababasa ko na ngayon like before. Yung sinasabi nila anong pakiramdam ko guys, itong goggles na to, yung protective goggles na to, yung nagpapalino ng mata ko para hindi pa siya masyado nagsising in kasi meron pa nakasuot na goggles sa mata ko. So update ko kayo uli guys, masyado nang mahaba to, and balikan ko kaya after ng 1 week na check up ko. Okay, hi guys, so update. So ang oras ay 12 o'clock na ng gabi. So tomorrow is my day 7. So, 7th day na natin bukas ng LASIK natin. And then, pupunta tayo uli ng Manila tomorrow kasi magpapacheck up na tayo uli sa Shinagawa. So, by the way guys, nakaligo na ako kasi bukas hindi na ako guys maliligo. Kasi ang hirap maligo guys nang hindi nababasa yung mata. So, share ko lang sa inyo guys na ito yung suot ko during daytime. Tapos kapag matutulog guys, talagang ito yung isusuot nyo ng 1 week. Hindi ko lang sure kung 1 month pa tong papasuot sa akin. Depende sa check-up ko bukas. So, ito kasama to sa kit nung binigay ng Shinagawa. Tapos, ilalagay mo siya dito ganyan. Tapos, tatapan siya gamit yung tape na binigay nila. So, dalawa to guys. Isa dito. Tapos, isa andun yung isa dito sa baba. Napakalaking comfort nun kapag yun yung suot. Kapag natulog. Kasi trinay ko guys to ipantulog. Grabe guys, ang sakit sa ganito. Sobrang higpit kasi niya. So, ito na nga pala guys yung eyes ko for 1 week. I mean, pang-anim na araw pa lang ay. Pang-anim pa lang natin na araw today. Tonight. And then tomorrow pang 7 na natin. So, tingnan natin yung check-up natin for tomorrow kung ano ang magiging result, kung okay na okay ba. Pero sa 6 days ko na after ng operation, medyo ang laki ng pinagkaiba kasi sobrang linaw, pero minsan parang nagkakaroon ng shadow yung letters. Halimbawa yung orasan, pagka-digital, pag tingnan ko nagkakaroon siya ng shadow guys. And then marami tayong itatanong bukas sa doctor, nilista ko yun guys, para kasi yung next check-up natin is after 1 month na, so medyo matagal na yun guys. Kaya lahat ng pwede itatanong ko na bukas, nilagay ko na yun sa notes ng cellphone ko para hindi ko makalimutan. At saka guys, hindi ko alam kung sa mata ko ba yun or dun sa salamin, hindi to. Sumakit nung 5th day ko, sumakit yung ulo ko na parang pati batok ko. Tapos para ako nasusuka. Tapos nag-laptop kasi ko nun kasi may ginawa akong gumagalaw si Luis. May ginawa akong lesson ng mga students ko kasi modular sila. So sinend ko yun guys. So mabilis ako nag-laptop. Tapos parang nahilo ko na hindi ko maintindihan. Hindi ko alam kung dahil parang first time ko uli nag-laptop that time or kasi masyadong masikip yung eye shield ko or yung eye goggles ko, para masyadong may tension na sa ganito ko magkabila, yung sobrang sakit na guys. Bilib ako dito guys sa eye shield na to. Kahit sobrang hangin guys, nakakadilat ako pag gamit ko yun. Yun lang kasi masakit siya dito talaga. So sana magkaroon sila ng ibang eye shield na hindi masakit sa ganito.
Kasi sobrang sakit niya talaga guys. So yun lang yung update ko for the past 6 days. So pang 7 natin bukas. Anyway guys, yung gamot pala, guys ito pala, naubos na yung ganito ko, yung artificial tears or parang eye lubricant. Yung kasama sa binigay nila guys, kasama sa kit, naubos na to. Tapos nagpabili ko, this is around 700 plus sa Mercury Drugs. Sa Mercury Drugs dami no. Tapos ito guys, yung gamot ko na to, yung dalawa na kasama din sa kit. Ito guys. Sakto, as in konting-konti na lang siya. So aabot siya bukas sa check-up ko. Hindi ko alam kung tapos na yung gamot na yun or bibili pa or okay na siya. So, depende pa. Pero ang galing kasi yung pamatak na yun na maliliit lang na dalawa, sakto siya for 7 days. Kasi may time na dumadaples pa yung pagpatak ko sa sarili ko and then umabot naman siya. So, yun lang guys yung update natin. And then, medyo may discomfort pa ako sa mata ko. Kasi parang yung part na to medyo magapa siya ng konti and then hindi pantay yung eyes ko. I don't know why. Hindi ko alam kung kasi nakasalamin ako for 10 years tapos hindi ko siya napansin. Tapos parang yung isang mata ko, parang pupunta siya dito. I don't know. Para akong nababanlag. Ganon. Pero kasi before ako magsalamin, hindi naman ako banlag. And then, sabi ng husband ko, minsan pag tinatanggal ko daw yung salamin ko, parang nababanlag ako. Pero before, bago ko magsalamin 10 years ago, hindi naman ako banlag. So yan, itatanong din natin sa doktor natin bukas yan kung nabanlag ba ako kasi nagsalamin ako after 10 years or maayos ba siya pagka ngayon na wala na ako salamin. Alam mo yun, mga tanong na ganon. And then, tatanong ko din kung pwede na ba ako mag-wash ng face kahit yung mild lang na cleanser. Kasi guys, wipes lang tayo. Andali, ipapakita ko sa inyo guys yung ginagamit kong wipes. Ayan, kinuha ko ang layo kasi nung nagayan. So guys, ito yung ginagamit kong facial wipes. Alam nyo ba guys, binilog ko to sa SM department store siguro mga 2 weeks ago. Bago ko magpa-laser kasi sabi ko ito ng pang wipe ko sa bags ko. Kasi ano siya, pure water wipes ng Kleenex ba? Or Clean? Hindi ko alam yung bigkas dito yon. So, yun. Pure water siya. So, sabi ko pang wipe ko na lang to ng bags ko. Pero di ko siya doon nagamit kasi nagamit ko siya sa face ko guys. So, ito lang yung pinampupunos ko ng face ko kasi water, ano siya, pure water wipes daw. And okay naman siya. Wala siyang kahit anong alcohol na scent or anything kasi formulated with pure water, sabi sa wipes. So, okay naman siya. So, hindi naman ako nakaka-breakouts kasi guys, bago ako magpa-LASIK, ang skincare lang talaga na ginamit ko ng sobrang tagal yung skin. Dali ko kunin ko guys. Papakita ko sa inyo. Wait lang. Ayan, nakuha ko na guys. Ito ang layo kasi itong skin, pakita ko sa inyo. Nag-focus ba? Ayan. So, tatlong products to guys. Ito yung hydrator nila. Meron tong kasamang toner at saka may kasama siyang facial wash. Yung tatlo nang na to, yung gamit ko all throughout bago ko magpa-LASIK. So, tingnan nyo guys yung skin ko. So, na-lessen sobra yung breakouts niya. I mean, 1 week pa lang ako, hindi ko magamit nito guys. Pero bago ako magpa-LASIK, eto lang yung talaga yung ginagamit ko. Kasi talagang binibigyan ko to ng chance na ma-revive niya yung face ko para mapakalm niya yung mga acne ko. Kasi talagang beast mode to guys, sobra. And then, ito din naman yung gagamitin ko. Kasi sobrang mild lang na ito guys, as in. So, ito yung gagamitin kong skincare din. Pag pinayagan ako ng doktor niya, pwede na ako skincare ng mga mild lang na products. Pero kasi ito talaga super mild niya. So, I love this product. So, for sure, pag naubos ko to, pero kasi ang dami niya guys, oh. Mabigat siya guys. So, for sure, pag naubos to, ito pa din yung gagamitin ko. Kasi super nahiyang ako ha. Promise, super nahiyang ako dyan. Kitang-kita naman no guys. Wala akong bagong pimple. As in, 1 week lang akong nag-stop. Kasi nga bawal, diba? So, bawal mag-skincare and all. So, yun lang guys yung update ko. And